Matapos nga po ang ilang taong pagkawala ni Bobby Ray Parks ay magbabalik na nga ito sa PBA sa paglabas ng balita nga pipirma na nga daw siya ng kontrata sa Barangay Ginebra. Gaano nga ba ito katotoo? Yan naman ang ating unang storya na bibigyang linaw ngayon na sasamahan ko na rin ng pag-alam kung ano nga ba talagang problema ngayon ng super team ng Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin natin dito ang naging request ni LeBron James sa Lakers at ang naibalitang 5 player na nga po ang nasa listahan na ititrade ni Rob Pelinka ngayong season. Kaya mga idol, tara! Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play-to-earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo. Dragon versus Tiger na simple lang pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register gamit lang ang iyong mobile number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pag panalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Kahit man nga po mga idol kasisimula pa lang ng mga laro ng PBA Commissioner's Cup ay may mga malalaking balita na nga pong nagsilabasan ngayon sa kanilang liga. Katulad na lamang ng pagbabalik PBA ni Bobby Ray Parks Jr. Sa katunayan, base nga po sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw, hindi na nga daw po maglalaro pa si Bobby Ray Parks sa Japan at babalik na nga daw ito sa PBA para maglaro sa Barangay Ginebra. Yes mga idol, tama nga pong inyong narinig, gusto nga nitong maglaro sa Ginebra. Ayon pa nga po dito, tatapusin na lamang nga po nito ang kanyang kontrata sa Japan B-League para makauwi na sa Pilipinas. Pero hindi rin naman nga magiging madali ang pagsali nito sa Ginebra, gayong magkakaroon rin naman nga sila ng pagpupulong ng SMC at MVP para pag-usapan kung meron pa silang gagawing trade since hawak nga po ng talk and text ang right sa kanya. Kaya wag nga po kayong magtaka kung pipirma na sa mga susunod na linggo o buwan si Bobby Ray Parks sa Barangay Ginebra. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa pag-alam kung ano nga ba talagang problema ngayon ng super team ng Los Angeles Clippers. Bagamat man nga po mga idol, maagang nakalamang ang Clippers sa kanilang game ngayong araw sa Brooklyn Nets sa pangunguna ni Paul George na kumuha ng 24 points, 7 rebounds, nabigo pa rin man sila na makuha ang panalo sa score 100-93. Kaya dahil dyan, bumagsak na nga sa 3 wins o 4 losses ang kanilang record sa West. At ang mas mahirap pa nga po dito, simula nga po ng sumali at maglaro sa Clippers si James Harden, nagkaroon na nga po sila agad ng 0-2. Kaya marami nga po sa kanilang mga fans ang nagtataka kung ano nga ba talaga ang problema ngayon ng super team ng Los Angeles Clippers. Napakatalentado rin naman nga sana ng kanilang lineup ngayon, pero bakit parati na silang natatalo sa kanilang mga nakalipas na laro? Well, unang-una nga daw dito, napakalamya nga po ngayon ang kanilang depensa, mapa perimeter man yan o di kaya sa ilalim ng basket. Plus, hindi rin naman nga nila gamay ang mga player ng Clippers ay playing style ni James Harden na siyang dahilan bakit marami silang nagagawang pagkakamali sa opensa. At syempre, nangyayari nga ang lahat ng mga ito dahil sa kakulangan ng chemistry ng bawat manlalaro. Kaya kailangan nga po nila ng mas mahabang oras upang magamay nila ang plays ng bawat isa at magkaroon sila ng mas solidong chemistry. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya sa naging request ni LeBron sa Lakers at ang naibalitang 5 player na nga po ang nasa listahan ng Lakers na posibleng i-trade. Sa pagkawala nga po mga idol ni Anthony Davis sa lineup ng Lakers sa unang pagkakataon, natambakan nga agad sila ng Houston Rockets 128-94. Yes mga idol, 34 points nga po ang itinambak ng Rockets sa Lakers ngayong araw na hindi talaga ikinagusto ng kanilang superstar na si LeBron. Ayon pa nga po sa naging pahayag nito sa kanyang post-game interview, sobrang dismayado siya sa ipinakita pa ring laban at laro ng kanilang team, lalo na sa rebounding, defense at sa kanilang shooting. Kaya kailangan nga talaga nilang makumpleto na sa kanilang lineup upang sa ganoon mas maging competitive sila
Pero kahit man nga po mga idol, hindi pa official na nabubuo at nagkakasama sa iisang game ang lahat ng mga malalaro ng Lakers, may lumabas na nga pong balita na 5 na nga po na player sa Lakers ang nasa listahan na posibleng i-trade nila. Sila nga po yung kinabibilangan ni D'Angelo Russell, Max Christie, Cam Reddish na parehong nagkaroon ng malamyang performance at malamig na shooting. Bukod nga po sa kanilang dalawa, plano rin naman nga po ng Lakers na i-trade si Gabe Vincent at Jalen Hood-Schifino na dinismaya ang Lakers matapos silang magkaroon agad ng injury. Kaya maaari nga pong gamitin lamang nilang 5 bilang trade assets para makakuha ng isang superstar na gagawin nila sa in-season trade na siyang magpapalakas lalo ng kanilang lineup. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon na ating pinag-usapan dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. I-follow, bisitahin na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Maraming salamat mga idol.